Planado yung nangyaring pagpatay sa leader ng Osamis Robbery Hold-Up Group at ang isa niyang kasamahan. At ang nagsabi mismo niyan ay si DILG Secretary Maroas. Ang pinakamabigat na ebidensyang hawak daw nila ay galing mismo sa isa sa mga pulis na escort ng dalawang napatay na sospek. Nakatutok si John Consulta. Malinaw na ang nangyaring pagpaslang sa mga miyembro ng Osamis Gang na sina Ricky Cadavero at Wilfredo Panugalinga ay planado at ginawa ng ilang miyembro ng kapulisan. Testimonya ng isa sa mga pulis na kasama ni Ricky Cadavero at Wilfredo Panugalinga ang pinakamabigat na ebidensyang hawak raw ng PNP at DILG ang magpapatunay umanong rob out ang nangyari noong July 15 sa San Pedro, Laguna. Sa sinumpaang salaysay ng pulis na nasa protective custody daw ngayon ng PNP matapos barilin sina Cadavero at Panugalinga sa loob ng van, sinabi nitong inutusan daw siya ni Senior Inspector Manuel Magat na barilin mula sa labas ng van ang harapang bintana at gulong. Mismo ang kanyang service firearm daw ang ginamit niya. He admitted that he was the one who shot the right windshield and the front right wheel of the Toyota Hiace van. Ibig sabihin, isa siya sa mga bumaril doon sa Hiace. Hindi totoo na nagkaroon itong mga motorsiklong naghabol o pagpupuputok mula sa isang motorcycle rider. No? Lumabas din sa investigasyon ang tanong na bakit ang malayong ruta ang dinaanan ng mga pulis kung sa Camp Vicente Lim sa Laguna dadalhin sina Cadavero at Panugalinga. Kung susuriin natin, kung meron talaga silang plano, they will really choose that route kasi medyo may mga portion dyan na medyo madilim at walang masyadong bahayan. Lumabas din daw sa investigasyon ng PNP fact-finding team na tinangka ng mga pulis na kasama ng dalawang nabaril na suspect na ligawin ang investigasyon. Para mabura ang ebidensya, ay nagpalit ng firing pin at saka nagpalit ng barrel. Kaya nung unang pag-test, walang match. Pero nung lumabas na ang katotohanan, ayun, nag-match na. Ang pahayag na ito ng hawak na testigo ang dahilan kung bakit sinampahan na raw kahapon ng kasong murder sina Senior Inspector Magat at Inspector Efren Oco. Ang dalawang ito ang sinasabing bantay ni Cadavero at Panugalinga at nauna nang nagsabi na nabaril ang dalawang suspect dahil nagtangka raw namang agaw ng baril. Sinampahan naman ng obstruction of justice sina Superintendent Danilo Mendoza, ang hepe ng Region 4A Special Operations Group at 15 iba pang pulis. Perjury naman ang isinampa sa 12 pang pulis. Sa NBI kanina, humarap sa isa pang investigasyon sina Magat at Oco kaugnay pa rin ng insidente. Dumating din si Superintendent Mendoza. Patuloy raw ang investigasyon kasama na ang posibleng pananagutan daw ni Chief Superintendent Benito Estepona na Regional Director ng PNP Calabar Zone. Yung liderato ng pulis, no, ay buo ang samahan, buo ang loob na sila mismo gusto nilang linisin or alisin itong mga masasamang kamatis sa loob ng kapulisan. Kung sinong dapat managot, papanagutin. Kung sinong nagkamali, ay sisitahin. Wala tayong sisinuhin, wala tayong sasantuhin. No? Matapos ang kanila'y breakthrough sa paglutang ng isa sa kanilang mga testigo, umaasa ang PNP na sa lalong madaling panahon ay malalaman din nila ang iba pang detalye sa likod ng pinakadahilan kung bakit pinatay si Cadavero at Panugalinga. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras.